Binabantayan na nasa typhoon category na si 17W, inaasahan pa rin ang tsansa nito na makasilip sa loob ng Philippine Area of Responsibility dito sa darating na Lunes o Martes. Samantalang si 97W naman na namataan sa silangan ng Mindanao sa labas ng Philippine Area of Responsibility, inaasahang hihilahin ito ni Saudel o 17W pahilaga, kaya asahan na pahilaga ang magiging kilos ni 97W na magiging hindi banta sa bansa ayon sa kasalukuyang multiple ensemble empirical forecast. Nakasalukuyan pa rin nagdadala ng maulang panahon sa eastern part ng Mindanao at Visayas mula sa pinaka-monsoon trough ni 97W na unti-unting hihilahin ni Saudel. At dating bagyong si Neneng na nagkaroon ng bahagyang organized development, inaasahang patuloy pa rin na magdadala ng maulang panahon dito sa extreme Northern Luzon, kabilang na ang Batanes Cupop Island dahil sa paghila nito sa ilang parte ng habagat na nakaapekto ngayon sa pagitan ng Taiwan. At inaasahang magiging maulan pa rin silang bahagi pa rin ng Ilocos Region at Ilocos Sur maging sa bahagi ng Mountain Province. Bahagi pa rin ng Central Luzon at Metro Manila, makakaasahan na magiging partly cloudy dito sa mostly cloudy pa rin tayo maging sa Metro Manila at South Luzon, pero isolated ang magiging pag-ulan. Ganon din ang aasahan ng ilang bahagi ng Bicol Region at northern part ng Visayas, pero magiging maulan na pagdating sa ilang bahagi pa rin ng Eastern Visayas at Mindanao, bunsod po ng monsoon trough na dala-dala ni 97W. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, August 22, 2026. Ang oras sa ating boss may maga alas 11:46 na ng magtatanghaling tapa. Bagamat mananatiling hot humid sa Metro Manila, pero nakakaranas tayo ng overcast at medyo maulap na panahon at nagiging makulimlim sa bandang hapon. Bunsod pa rin ng umiiral pa rin natin na weather systems, kabilang na ang ating habagat na hinihila ng dalawang bagyo, isa sa bandang Hilaga, extreme Northern Luzon, at isa sa may bandang silangan po ng Visayas at Mindanao, na kung saan ang wind flow ng dalawang monsoon wind system na ito ay nagdudulot ngayon ng mga ilang kaulapan sa bandang kanluran ng bansa, maging sa bahagi po ng Metro Manila at western portion sa Visayas at Mindanao. Siyempre, katumbas po niya na maulang panahon lalo na sa may bandang dulo nga po ng extreme Northern Luzon ng Cagayan Valley, Ilocos Norte o Batanes Group of Islands. Samantala sa ating dashboard, sa ating Doppler radar imagery, mapapansin natin na wala tayong masyado nakikitaan dito na mga precipitated estimation ng water vapor na magdadala ng pag-ulan sa Metro Manila at ilang bahagi po ng Calabarzon area at Bicol Region. Well, kung titingnan naman natin ng malapitan, hopefully gumagana ang Doppler radar sa may bandang Apari, pero kung hindi, wala tayong makikita. Gagamit tayo na alternative na Doppler radar just in case. Pero kung makikita natin dito sa ating Doppler na kung saan naaabot ng Doppler radar sa may bandang Subic, yung bandang Ilocos Norte, ayan, makikita po natin, ay nakakaroon ng mga light rain showers dyan sa ilang bahagi po ng Ilocos Norte hanggang Ilocos Sur. So mula Lawag po yan hanggang dyan sa may bandang Batak Sinait hanggang bandang Bigan. At least nakikita natin dito base sa estimation, mga light rain showers ang nakikitaan natin na nagiging pag-ulan dyan sa may bandang Ilocos o pagitan ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. So expected po yan na magiging maulan pa rin silang bahagi ng Claveria, Cagayan at ilang parte pa rin ng Pamplona hanggang dyan sa may bandang Aparinian kasama ang most of Santa Ana, Cagayan. Lalo na dito sa parte po ng extreme Northern Luzon, yan, sa may bandang Babuyan at Batanes Group of Islands, which is nakataas nga po ang rainfall warning dyan, which is papakita ko po sa inyo. Ngayon, gagamit tayo na alternative satellite imagery o Doppler ng CMS Doppler para makita natin lahat yung
range ng aabuti ng ulan dyan sa may bandang Batanes, Cupop Island. Hopefully, sagap yan. Since CIMS NOAA ang gamit natin na stationary satellites na mayroong daladalang Doppler radar. Ayan, so makikita natin mga folks ay tanaw natin ang maulan na panahon nga po dito sa bandang Ilocos Norte. Pero mapapansin natin, light to moderate showers ang range na inaabot, at least mga between 5 mm to 10 mm na ulan base dito sa Doppler radar na ginagamit natin. Yan. I-re-update po natin, zoom out natin ng konti para makita ninyo rito yung actual na maaaring maabuti ng Doppler radar. Since yung Doppler nga po ni Pag-asa, hindi lahat gumagana, mga 3 lang yata na Doppler radar sa bandang Bicol Region, Subic, at yan sa may bandang Cebu ang gumagana. Yan lang ang sa ngayon ang alam ko na medyo gumagana. Isa sa may bandang Bicol Region, Subic, at bandang Cebu ang nakatatanaw natin na medyo gumagana na Doppler radar. Yan. So, i-update lang natin. Hopefully, mag-load yung Doppler. Pero kitang-kita naman natin mga folks dito, maging sa may bandang Camiguin Island at Babuyan Islands, at least mga hanggang 10 mm ang nagiging pag-ulan natin dyan sa may bandang Babuyan Islands at ilang bahagi pa rin ng Ilocos Norte. Yan, tanaw naman po natin yung Doppler radar. Which is, kung titingnan natin sa pinaka-actual ng Doppler radar ni Pag-asa ay sako po yung estimation dyan sa may bandang hanggang Ilocos Sur. I-activate natin ang reflectivity, at least light rain showers mga around 25 mm yung actual na inaasang busang ulan dyan sa may bandang Paway Batak hanggang i-post natin para maano natin yung pinaka-huli latest na frame. Ayan. So, sakop dito ang bandang Batak. Yan, hanggang dito sa may bandang halos bandang Ilocos Sur po hanggang Kabugao. Yan. Yan yung area na nasasakupan ng at least mga light to moderate rain showers, at least mostly light rain showers, around 25 mm hanggang 30, base dito sa pinaka-threshold ng reflectivity. So yan ang kasalukuyang actual na inuulan. Ang inaasang nabubuhusan ng ulan dyan sa may bandang paligid na yan ng Lawag, Ilocos sa Norte. So mapapansin natin, pero sa ilang bahagi, at least mga mangilan-ngilan lang na nakakaranas ng mga ilang light rain showers sa bandang La Union, especially bandang Kapangan at ilang parte ng Caba, and then sakop din ng ilang parte ng La Trinidad. So nagiging maulap din sa La Trinidad at Baguio City, nagkakaroon din sila ng mga light rain showers dyan. Yung mga light drizzle rain lang na saglit-saglitan lang. Ganon din silang parte po ng Dagupan. Ayun, no? So may mga light rain showers pa rin na nagpapang-abot yan sa may bandang kaluran ng Nodo Luzon. Dahil nga po, patuloy pa rin na nababaltak ni dating bagyong Neneng na ngayon ay 94W na nagkaroon ng bahagyang reorganized development na nagdadala ng hatak dito sa ating southwest monsoon. Kaya ma-accumulate tuloy yung ulap dyan na nagdadala ng maulang panahon. Ayan, nag-reload na po yung ating CIMS Doppler at kitang-kita naman natin at least hanggang moderate to some heavy rain showers po. Mostly moderate. Dito sa may bandang Lawag, Ilocos Norte hanggang Bigan po yan. Ayan, no? So, naka-apekto po ngayon ang mga pag-ulan dyan sa bandang Ilocos Norte at most of Cagayan Valley hanggang Apari at Batanes at Babuyan Islands. Ayan, no? Dahil po yung trough na hinahaltak nito ni dating bagyong Neneng na si 94W na nasa bandang baybay na ito ng Taiwan sa Hilaga. Yan. Nagkakaroon tuloy ng accumulated na water vapor dyan at maulan. So, meron tayong ginagamit na alternative na Doppler estimation na dalang ulan kapag hindi naaabot ni Pag-asa yung Doppler radar dito. Kaya yung may Doppler radar dito sa Apari, ewan ko bakit hindi gumagana yan. Well, sana po ay napapansin na rin ng mga ibang meteorologists na hindi gumagana talaga ang halos lahat ng Doppler radar natin sa Pilipinas. Nakakalungkot kasi importante kasi po gumagana. Kumaari 24/7 gumagana po yung ating mga Doppler radar. Imbis na C-band Doppler radar ang kunin nyo po, S-band na po para mas malaki yung coverage ng Doppler radar. Para pag naglagay tayo dito sa may bandang Apari halimbawa, palitan natin yan, hanggang dulong-dulo na yan dito sa may bandang Batanes, Cupop Island, abot po nung radar. And then hanggang dito sa may bandang Bicol Region. And then kung maglalagay po tayo sa may bandang Cebu, or meron na dito kaso maliit, C-band radar yata nilagay dyan. Kung maglalagay tayo siguro sa may bandang Basbate at isa sa may bandang Mindanao, dito sa may bandang Cagayan de Oro siguro, tapos S-band radar ang ilagay,
Sakop na yan hanggang Zamboangan Peninsula yan, hanggang dyan sa may bandang Sarangani. Yan. Abot yung S-band radar. Yan. Ang budget lang naman kailangan yan, siguro kulang-kulang 200 million pesos. Kayang-kaya po yan dahil yung mga flood control nga po is umaabot pa nga ng more than 50 billion pesos ang gastos. Ang Doppler radar naglalaro lang kasama siguro ang mga ibang components and maintenance, around 200 million pesos lang naman po. Kayang-kaya po natin budgetan yan Siguro 4 na S-band radar, isa rito, isa sa may bandang Subic ilagay, isa sa may bandang pagitan ng Masbate at Cebu, at dito sa may bandang Cagayan de Oro. Yan, kahit 4 lang na S-band radar sakop na yan. Then siguro pang-5 dito sa may bandang Batarasa, maglagay dito siguro sa isang Batarasa na isang Doppler radar station. Yan. Kahit siguro isang S-band radar din. So mga 5 lang siguro. So mag-budget lang kahit 1 billion pesos, kayang-kaya na po yan magpatayo ng bagong-bago at operational na Doppler radar. Kasi importante po kasi na meron tayong Doppler radar kasi nalalaman natin kapag sinishare natin sa ating mga website ay yung mga kababayan natin na follower na lumabiyahe, lalabas sa biyahe sa mga ibang lugar, sasakay ng eroplano, na mamonitor nila yung mga area na maaring inuulan ngayon, yung mga kasalukuyang inuulan, at yung mga posible pang uulanin gamit yung Doppler mosaic. Ito, yung mga estimated na uulanin. Para alam nila o nung mga magsasaka natin kung saan yung area na maaring matitindi ang busang ulan at magdudulot po ng pagbaha. So, napansin na yan ng mga ibang mga professional meteorologists na sana naman ay punuin po ng active Doppler kasi itong sa Cebu yata, C-band radar parata ang nakalagay dito. So, kapag nag-coverage, hindi masyado nasasagap yung most of raindrop dito sa buong Visayas area. Isang S-band radar lang ang ilagay dito sa Cebu. Kitang-kita po yan hanggang Panay Island. Karamihan naman pag nagkakabagyo, dyan dumadaan ang bagyo. So mas nalalaman kagad natin sa may bandang silangan ng baybayin. Kapag may darating na bagyo or ilan yung ulan na maaring dalhin na mga pag-ulan. Kaya magkakaroon agad ng early warning sa mga maaapektuhang lugar ng matitinding pag-ulan po na magbubunsod po ng malawakang baha. Kasi noong nakarang araw, kita nyo naman po, hindi nakapaghanda at grabe, lubog po sa baha. Kabilang na ang Metro Manila. Sa bandang Araneta Avenue ay nilubog din sa baha. At walang idea yung mga kababayan natin na kung paano nagkabaha dyan. Kasi nga po, hindi all the times nasasagap ng Doppler radar ang parte ng Metro Manila. Yung Doppler dito yata sa may bandang Subic, medyo bungi pa yung isang wave dito. Umabot sa Metro Manila yung range. Kaya medyo bungi yung 360 microwave gun ng Doppler radar. Malamang hindi siguro na may-maintain na. So kailangan sana budgetan po yan. Ano naman yan risk and preparedness naman yan para sa buong bansa ang magagamit natin yung mga Doppler na yan. Importante po yan kasi ang ibang bansa gumagamit ang NOAA nga nakapag-deploy ng satellite na may dalang Doppler radar din para kahit man lang 62 to 66 km mula sa surface ng Earth, makikita man lang yung estimated na dami ng ulan. Kagaya na lamang dito sa bandang Northern Luzon, kitang-kita po yung pag-ulan. Yan, at least nalalaman natin kung ano yung mga area sa bandang Lawag o bandang Ilocos Norte, yung aasahan na mga ulan, at least mga light to moderate rain showers and some heavy rains. Samantalang sa Doppler radar natin, wala tayong makita At least dito umaabot yung Doppler radar dito dahil S-band radar yung nakalagay ata dito. Yan, pinagana ni Pag-asa. Umaabot. Kaya lang pagdating sa may bandang Batanes, hindi tuloy natin makita. Blind spot. So wala tayong makita kung ilang dami ng ulan ang maaring dala dyan. Yun po ang importansya niyan mga folks. So hopefully, nakikinig naman sana yung ating government. Mag-funding lang kahit 1 billion pesos para dito sa ating mga Doppler radar. So sa flood control nga daming anomaly at nagkaroon ng mga anomalya dyan at investigasyon yung hindi naman po masama na mag-funding tayo dyan kahit hanggang 3 billion pesos para kay Pag-asa at kay PHIVOLCS kasi disaster and preparedness naman yung magagamit natin dyan mga folks So kahit ako po bilang weather chaser ay nakikiusap po tayo sa ating gobyerno na pondohan naman natin yung ating mga disaster and preparedness
kagaya na lamang ng ahensya natin, si Pag-asa at ni PBOX. Para naman mas makakapag-share tayo, makapag-share kami ng mga impormasyon pa na nakakalap din naman natin sa ating mga official weather agencies. So balik tayo sa ating general weather at so far sa ating lightning detection system, kukunti lamang yung mga pagkulog at pagkilat. Base sa amin sa Caloocan, meron lamang na mga 4 so far. Siguro kaka-refresh lang po nito. So siguro humigit na ang 2 oras, wala tayong bagong mga lightning strikes na dumarating. Pansin natin dito sa may bandang Batanes Cupop Island lamang na nagkakaroon ng pagkulog at pagkilat. Pero anything else, wala namang umaabot sa amin sa Caloocan within 197 km ang pinakamalapit na nai-record ng aking lightning detection. So wala tayong masyadong maulap na panahon dahil kung i-activate natin yung water vapor, halos ang concentration lang ng water vapor dito sa bandang Taiwan pa rin. Ayan. Nandito ngayon si dating bagyong Neneng o 94W, ayan yung circulation niya. Under dissipation stage na dahil nasa bandang subtropical zone na ito, malamig na yung dinadaanan ni dating bagyong Neneng. So magdi-dissolve na lang yan habang humahalo dito sa flow ng ating habagat. Kaya wala tayong masyadong habagat dito sa timog kanluran ng bansa dahil sa ngayon ang direksyon ng habagat ay nandito sa bandang dulong-dulong hilaga ng Nodo Luzon. Nahila kasi yan ni dating bagyong Neneng. Nahila niya, kaya nakaangat din yung hila o daloy ng ating habagat o southwest monsoon na nakaapekto lang sa ilang bahagi pa rin ng dulong hilaga ng Nodo Luzon. Hindi masyado sa may bandang Central Luzon at South Luzon. Kaya mapapansin nyo, kukunti lamang yung threshold ng water vapor dyan. Yan. Dito naman sa bandang Eastern Mindanao, nakakaroon ng makapal na water vapor dahil gaya nga po ng sinasabi natin ay yung bagong low pressure area. Yan, nasa moderate na po yung development niya, moderate to high. So anytime magiging tropical depression na rin yan. Tatalakayin natin yan kung magiging banta ba ng tuluyan sa bansa yan dahil katabi lamang niya si Saudel at hinihila siya ni Saudel yung pinaka-monsoon trap niya. Ayan, kitang-kita naman po kung paano hinihila ni Saudel yung itong bagong namuong low pressure area. Malakas po yung hila niya dito. So nagkakaroon ng pinaka-monsoon gyring na kung saan hinihila niya lahat ng most of trough system ni 97W. Ang resulta tuloy, nagiging maulan tayo dyan sa eastern part ng Mindanao. Tatalakayin natin yan mga folks maya-maya lang. So sa ating forecast and storm prediction, well, magiging maulan daw tayo, 80% chance dito sa Metro Manila. Nagdala po ng payong just in case. Hanggang bukas daw yun ng linggo. So expected hanggang Monday yan, tuloy-tuloy po tayo magkakaroon daw ng pag-ulan dahil po sa ating dalawang weather systems na umiiral. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, mahangin tayo ngayon, well, very obvious sa habagat at windy at least 40 km per hour yung nagiging bugso sa amin sa Caloocan. Base na rin dito sa ating weather station na ginagamit. By the way, nagko-construct ngayon ako ng aking pinaka-personal weather station dahil malapit na pong umabot sa pinaka-lifespan yung ating weather station. Halos mahigit 10 taon na po yung aking weather station. Anytime magsha-shutdown na lang yan dahil siyempre may lifespan din naman po yan at hindi naman very rugged ang ating weather station. Yung mas cheaper lang na weather station ang ginagamit natin. Hindi kagaya ng mga rugged weather stations gaya ng Amber Lane, Davis, yan yung mga rugged, tumatagal yan hanggang 20 to 50 years yung lifespan ng kasi. Pero napaka-expensive. So kung may magkakapag-funding lang tayo, gagawin na rin nating mas rugged ang ating weather station. So since lagpas mag-15 years na po yung aking weather station, anytime magsha-shutdown yan, masisira na lamang yung component, pero susubukan nating i-revive yan kapag dumating na yung panahon na yan. Sa ngayon, nagpa-plan ako mag-design ng aking sariling rugged na weather station. Yun na lamang ang nakikita kong paraan para madaling ma-replace, madaling ma-repair at mas madaling mahanap yung mga components kung gagawa ako ng pinakasarili kong weather station. So inaaral natin, nagkikreate tayo ngayon ng programming tungkol dyan. Siyempre madugudugong programming yan at funding, siyempre kailangan din ng funding. So kapag dumating yung panahon na yan, makikita nyo naman sa aking webpage, hindi na magpa-function yan. Sa ngayon, okay pa naman po, hanggat maaari ay pinipilit natin na ma-maintain na maganda ang kondisyon ng ating weather station dahil hindi naman ito sobrang mamahalin lang na rugged weather station. So makikita natin sa ating current conditions, mahangin tayo ngayon, mapalo ng hanggang 40 km per hour yung bugso ng hangin. At makikita natin sa CCTV live snapshots, papapansin nyo ang hangin halos nililipad yung tarpaulin sa labas, ayun o, di ba?
Nakikita nyo na malinaw na mahangin kami dito sa amin sa Caloocan. Sa lowest temperature na naitala na weather station kaninang 5:06 AM, pinakamababa na ang 27.7 degrees Celsius. Pero kahapon, pinakamataas na ang 30 degrees Celsius flat sa amin sa Caloocan kahapon at 9:24 AM. So ibig sabihin lamang mataas-taas ng konti ang heat index pero manageable naman at 47.2 degrees Celsius po ang ating heat index. Since maulap tayo sa katimugan ng bansa at hilagang bahagi ng bansa, wala tayong masyadong inaasahan na magiging mataas na forecast ng heat index, so hindi muna tayo magpo-forecast for heat index. Pero again, sa mga kababayan natin na gusto makita po yung magiging forecast ng heat index, pwede nyo makita yan under weather forecast and advisories and then heat index 6 days forecast. Ayan. Kung gusto nyo po rin makita po yung heat index yan. Nagre-refresh naman yan every 6 hours yan eh. Yan. Ito po ngayon yung magiging forecast ng heat index for 6 days. Yan. Pinagbasehan natin lahat ng coordinates mula sa mga nakalagay na automatic weather stations sa Pag-asa dahil nakalagay kay Pag-asa yung mga coordinates niyan. So, binase natin dyan yung latitude and longitude na mga area na kung saan ay papasok po yung pinaka-forecast ng heat index natin. So, gusto malalaman ng mga kababayan natin yung magiging heat index natin sa bansa, pwede nyo pong bisitahin yan kung gusto nyo pong malaman yung magiging heat index sa inyong mga lugar po. Yan. Under yan ng ating weather forecast and advisories. Sa babang babayan yung heat index forecast. Yan. Lahat ng forecast kasi nakalagay dito yan. 24-hour rainfall forecast, weather advisories. Yan. Ito yung weather advisories, yan yung nakapost mismo mula kay Pag-asa at sa ating iniidolong si Mike Padua. Nandyan po yan para sa kanyang recognition. Nandyan po yung report ni Padua kung gusto nyo po makita. Courtesy sa kanya. Bilang pagkilala ko kasi sa kanya yan, kaya nilalagay natin yung kanyang image analysis ng kanyang weather station at saka ng kanyang analysis ng graphics analysis ng lagay ng panahon. Well, kasi dahil sa kanya po ay nag-create tayo ng sarili nating weather information. So, makikita nyo po dyan sa under weather forecast and advisories, lahat po ng forecast nandyan, maging yung aviation. Malamang dadagdagan din natin yan dahil hindi lahat ng aviation gumagana. So, gagawan po natin ng paraan yan. Pero may terminal forecast pa rin yan mula sa data feed Pag-asa. Ganon din sa heat index, makikita po natin dito na itong heat index forecast nito for 6 days. Sa gustong malaman ng mga kababayan natin yung magiging forecast. Yan, makikita po natin dyan. So nakataas ngayon ng thunderstorm, kaka-update lang mula sa data feed Pag-asa ang ilang bahagi nga po ng Batangas kasama na ang NCR, natural. Yan. Makakaroon tayo ng mga ilang moderate and heavy rain showers daw. Yeah, usually bandang hapon po yan. So kasama na ang Bulacan, Batangas, Quezon Province, Rizal hanggang Laguna na po yan. At dahil Sabado naman, so wala namang klase, pero sa mga lalabas lamang ngayong araw hanggang bukas ng linggo, magdala na naman po tayo ng payong mga post. Dahil expected po na mahangin din at may mga aasahan tayong mga moderate and heavy rain showers daw na may pagkulog at pagkidlat. So sa ating PSX Simpson past 24 hours naman, nangunguna pa rin sa pinakamainit ang Borongan Eastern Samar na may 36 degrees Celsius na temperatura. Sa mababang temperatura sa Baguio City, almost stationary lamang sa kanila at 17.4 degrees Celsius. Pagdating naman sa inulan, ang Itbayat Batanes pa rin ang number 1 sa inuulan. Very obvious naman na kung saan patuloy pa rin inuulan ngayong araw, ang Batanes Group of Islands. Nakatotal lang Itbayat Batanes ng 119 mm total rainfall. At bugso ng hangin din, dala rin ng habagat na nahahatak ni 94W, pumalo ng 20.7 km per hour. Kumpara sa amin sa Caloocan, kung titingnan natin yung pinaka-wind speed average namin, ay nasa 29.6 km per hour. Mas malakas pa rin yung average wind speed namin in 1 hour at 29.6 km per hour. Dahil din yan sa habagat. Yan. So, nangunan lang kami ng 6 points to 9 points kumpara dito kay Itbayat Batanes. Pero pagdating sa ulan, wala po kaming naging pag-ulan sa Caloocan ngayong araw at maging kahapon po. So ang total rainfall namin, again, para to give you a summary, ay naging total rainfall namin na katumbas niyan ay 641.2 mm total rainfall. Pero ang total na naging ulan namin for the month of August ay nasa 1,281.6 o 1,282 mm po yan. Pinakamaraming naging buhos ng ulan namin yan, o halos magwa 1/2
halos magwa-one-half sa isang linggong tuloy-tuloy na ulan na dala ni dating bagyong Ondoy. Ganun po ang katumbas niyan. Kaya napakagrabe ang naging pag-ulan namin sa Caloocan for the month of August. So, ang lagpas-lagpas sa pinaka-August average namin na 466.7 mm lang dapat. Yan, kauna-unahan po yan ha. Grabe ang naging pag-ulan despite na tagtuyot po tayo o drought sa bansa. Sa ating outside humidity naman, meron tayong 92%, mataas ang concentration natin, so medyo pahirap ng bahagya ang magpatuyo ng sinampay. Wala itong pinagbago since last hour. Thunderstormy po tayo at 1,007 hectopascals and steady ito since last hour. Base na rin yan sa aking barometric reading. So, pa-low tide po tayo ngayon at 2 hours and 19 minutes. So, papaba po ang ating sea level. Pero double check natin para makita nyo po yung hitsura ko, magiging maalon ba tayo. Sa ating high tide, aabot down ng 1.1 meters yung taas natin. Pero sa loob ng 4 araw, magiging mas mahigit sa 1 meter po ang taas ng ating sea level. Ayan, kitang-kita naman po yan. Delikado po ang ating high tide, low tide. Yan. So, kinakailangan na wag tayong pumalaot, lalo na sa may bandang Ilocos Norte, sa baybayin. Hanggang La Union po yan. Malakas po ang inaasahan nating alon dyan. Kung titingnan natin yung actual na flood, yung swelling ng karagatan, gamit ang ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring for significant wave height, ay makikita po natin dito ang pagtaas ng alon, lalo na sa may bandang La Union at Ilocos Region. Ayun, no? So, mataas po yung alon. Umaabot ng mahigit sa 2.5 meters. Yan, delikado po. Lalo na sa may bandang Ilocos Norte sa baybayin po, umaabot ng halos 2.5 meters po ang taas ng alon. Although dito sa silangan ng bansa, medyo katamtaman lang naman ang taas ng alon, pero malakas po ang bugso ng hangin natin dyan. Mapapansin nyo po yung inflow, kaya alalay pa rin po sa mga papalaot. So dito sa bandang kanluran lamang o western portions ng Nodal Luzon o extreme Nodal Luzon, kung maaari, wag muna tayong pumalaot. Pumapalo ng 2.5 meters po ang taas ng alon natin dyan. At nasa moderate din ang ating air quality, magmas pa rin po tayo sa mga sensitibong mga baga natin dahil nagkakaroon ng trapping sa ating air pollution dito sa syudad. Ayan, 78 index po o moderate yung ating air quality. So, hindi po maganda mga folks. Sa ating namang almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:43 AM at lulubog po ito mamaya 6:14 PM. At ang ating moonrise and moonset, hindi pa siya nagmo-moonrise So, magmo-moonrise pa lang po yan mamayang hapon at 1:52 PM. At kinabukasan na madaling araw ng 1:11 AM ito lulubog. At sa ating local weather outlook, para ngayong Sabado hanggang Linggo, ay magiging maulap pa tayo, very obvious po. Magkakaroon pa rin tayo ng chance na pag-ulan at 84% sa Metro Manila. Hanggang bukas po yan ng Linggo na hanggang 100% daw ang chance na pag-ulan. Kasama din ang pagbugso ng hangin bumubugso ang palo ng hangin na naglalaro 23 to 28 kilometers per hour po yan. So malakas-lakas po yung bugso ng hangin natin. Highest and lowest na pressure expected maglalaro 28 to 31 degrees Celsius and lowest na pressure expected 25 to 26 degrees Celsius. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa high resolution ng satellite imagery mula sa Japan Meteorological Agency. Courtesy po kay Japan Meteorological Agency. Mapapansin nyo po halos cover o balot na balot ng kaulapan pa rin ang hilagang bahagi ng Nodal Luzon, kabilang na ang Batanes Group of Islands at Cagayan Valley. Sa hilagang o dulong hilaga, ito po yung Taiwan, nababalutan din ng kaulapan. At kitang-kita naman po natin yung sentro nitong si 94W. Ayan. Nasa labas na ito ng PAR at dahil subtropical zone na siya, ay maalamang ay hahalo na lamang siya sa pinaka-monsoon trap dito sa ibaba. At dahil po dyan, magkakaroon po tayo ng malawakang pag-ulan po sa bahagi pa rin ng dulong hilaga ng Babuyan Islands at Batanes Group of Islands. Ito naman yung mga kaulapan na makikita ninyo, ang ulap ni 97W. Halos papasok ito ng Philippine Area of Responsibility. Yan. Nagkakaroon lang ng bahagyang shearing kaya nasa bandang loob ng PAR natin yung pinaka-upper low wind circulation. Pero yung low level circulation, banda rito pa yan. So, maari pa yung makapasok ng ating PAR. Nag-refresh po yung satellite imagery. Taasin natin yung frequency para makita nyo po. Ayan, para sa mas malinaw na kuha. At makikita nyo po dito yung kaulapan ni 97W. Ayan.
At ito naman yung actual niya. So ito yung pinaka medyo kalat na kaulapan. Yan. Ito po yung circulation ni 97W at ito naman si Typhoon 17W. Yan. Yan o, mukhang nakakaroon na siya ng eye wall. Kita na, tanaw na po yung pinaka eye wall niya. Ayan, nagkakaroon na siya ng mata. Ayan. So patuloy po ang paglakas niya. Gaya na ating report kahapon ay posible pa itong mag super typhoon pa ha. Yan. Dahil nasa typhoon category na yan at patuloy pa rin ang paglakas niya, lalo na't hinihila nito yung track ni 97W dito, lapit sa boundary ng PAR. Ito po yung satellite imagery niya. So yan po yung pinaka-filter. Ito po yung pinaka-soft mode ng Himawari satellite para makita nyo po kung ano yung mga area na nagiging mas maulap. At pansin natin sa bandang Ilocos Norte nga po, magiging maulan. So expected po magiging maulan, kalat-kalat na mga ilang moderate and some heavy rain showers po ang aasahan natin dyan. Inactivate natin yung pinaka-rainbow color para makita nyo po yung pinaka-microwave threshold ng kulay. Activate natin yung OpenStreetMap para makita natin yung mga detalye at makita nyo rin po yung mga area na masasakop ng pag-ulan. Kita-kita natin ang Batanes Group of Islands. Moderate to heavy rain tayo dyan sa Batanes. Sa Itbayat, ingat po sa matinding buhos ng ulan. Ganon din ang nararanasan ng mga taga Ilocos Norte mula Lawag, Batak hanggang Bigan po yan. Ayun, kakaranas tayo ng mga ilang moderate and madalas moderate and some heavy rain showers po yung cluster ng ulan dyan. Yan. And then nalalabi ng bandang Mountain Province, Abra, yan, Apayao hanggang Mountain Province, magiging mostly cloudy po tayo at asahan din ng mga kalat-kalat o occasional rain showers and localized thunderstorms maging dito sa mga silangan ng Isabela or bandang Aurora sa Quirino at Aurora region na magkakaroon ng mga kalat-kalat pa rin na mga isolated light rain showers to some moderate at all times. Ganon din na mararamdaman ng mga taga Benguet, La Union, Pangasinan at Zambales na magiging maulap po tayo. Expected na mga ilang light drizzle rains po tayo dyan. So handa-handa lamang sa mga payong dahil magkakaroon po tayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan yan. Sobrang ulap po. Very mostly cloudy po ang nakikita natin dito sa bandang Central Luzon po. Pababa na yan ang bandang Bulacan, kasama na ang Pampanga. Yan, Bulacan hanggang Metro Manila. Sakop po tayo. So medyo gloomy o very gloomy po tayo maging sa buong Calabarzon area at Bicol region na bagamat mas nagiging partly cloudy and some mostly cloudy lamang sa bandang Bicol region. Hindi pa rin mawawala ang mga occasional light rain showers at localized thunderstorms po sa maghapon. Mas makapal din ang kaulapan sa may bandang Mindoro, lalo na dito sa may bandang kalurang bahagi ng Occidental Mindoro, kabilang na ang Abra de Ilog hanggang Mamburao. Asahan na mga ilang light to some moderate rain showers at magkulog at pagkidlat. Bagamat dito sa bandang Culyon, Palawan hanggang El Nido at Puerto Princesa, bagamat mas maaraw tayo dyan kahit papano, moderate lang ang panahon. So magdala pa rin ng payong dahil sa tinding sikat ng araw. Pero maya-maya magiging mostly cloudy rin tayo dyan dahil dumadaloy po na tuloy-tuloy yung ating southwest monsoon dyan. Ayun, although numinipis lang yung water vapor. At pagdating naman sa bandang Visayas, well, very obvious, magiging maulan po ang most of central ng Visayas sa Cebu, Bohol, Leyte, mostly southern Leyte, mga ilang light to sa moderate na pabugso-bugso po yung ulan dyan, magdala ng payong mga folks at ilang bahagi ng southern part ng Samar, mula Borongan hanggang Guian Eastern Samar po yan. The rest ng hilaga ng bahagi ng Eastern Samar, magiging mostly cloudy din tayo. Expected po ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagulog ang iiral. Ganon din dito sa bahagi nga po ng Negros region, Sakop, kasama na ang bandang Dumaguete, Siquijor, yan, hanggang din sa may bandang Iloilo, Pakanluran na yan ng Iloilo at Antique sa Panay Island. Magkakaroon tayo ng mostly cloudy dyan at mga kalat-kalat po na isolated rain showers and localized thunderstorms, especially sa bandang hapon, gabi o madaling araw. So mas concentrated ngayon ang pag-ulan dyan sa may bandang southern part ng Samar, southern Leyte at ilang bahagi po ng Cebu. Nakitang-kita naman sa pinaka-satellite imagery yung mga kaulapan na may dalang mga light and moderate and some heavy rain showers po. Ayan, sa pagitan na yan ng bandang Leyte at bandang Surigao del Norte na nagkakaroon tayo na maulan dyan sa bahagi ng Dinagat Island at Siargao. Ingat po sa mga moderate and some heavy rains at may kasamang pagkulot at pagkidlat po yan. Yan. Hanggang dito yan sa most of northern Mindanao ng Misamis Oriental, Camiguin hanggang Cagayan de Oro. Mostly cloudy po tayo at maulan po ang magiging panahon natin. And the rest ng Caraga area mula Agusan del Norte, pababa ng Bayugan sa Agusan del Sur, hanggang dito na sa baba ng Bitlig, Surigao del Sur po yan, kasama na ilang bahagi ng Davao Region, Davao del Norte,
Davao de Oro, lalo na ang Compostela Valley, pababa na yan ng Mati sa Davao Oriental at Governor Generoso. The rest ng central ng Mindanao sa Bukidnon, mostly cloudy po tayo, very gloomy. Asahan din ng mga kalat-kalat na mga mahihina at katamtamang pag-ulan, maging sa bandang Davao region sa City of Davao at most areas ng Davao del Sur at Cotabato. At mula sa bandang Cotabato, asahan din ang maulap at maulang panahon, silang bahagi pa rin sa bandang Lanao del Sur at Lanao del Norte, maging sa Zamboanga Peninsula. Bagamat at least dito magiging mas katamtaman ng panahon na magiging mas maulap nga lang ang halos buong maghapon. So expected lamang na very isolated lang na mga pag-ulan ang magiging panahon dito sa bahagi po ng Zamboanga City, maging sa isla ng Basilan at Hulo-Sulu. Siyempre asahan din ang maulap ang bandang Zamboanga Sibugay at Zamboanga del Norte na makakaranas lang ng mga ilang kaulapan pero magiging mas hot humid na panahon kahit papano ang maghapon at isolated rain showers and localized thunderstorms. So generally, ang most of eastern sections ng Visayas at Mindanao ang mas makakaranas ng mas madalas na mga pag-ulan bunsod po ng trough na ito ni 97W na kung saan ay sinasabay naman ng unti-unting paghila ni 17W para kay 97W. Nakikita naman natin yung pinaka-monsoon trough niya. Unti-unti hinihila na nitong si Typhoon 17W yung Saudel, yan, international name Saudel, yung trough ni 97W. Kaya ang nangyayari tuloy, nagiging pahilaga tuloy, nagiging kilos nitong si 97W. Imbis na ito ay kumilos pa kanluran. Ayan, kitang-kita sa pinaka-satellite imagery yung actual na hila nito mula sa monsoon trough patungo dito kay 97W. At kasabay naman ng paghila ni 97W sa ating southwest monsoon dito sa kanluran ng bansa o timog kanluran ng bansa na nagdudulot po ng malawakang pag-ulan sa ilang silangang bahagi ng Mindanao at Visayas area. Kung sisilipin naman natin sa pinakadatos mula sa data feed ng MSLP at accumulated rainfall mula sa data feed ni Pag-asa at makita po natin yung pinaka-animation frame na kung saan ay within 24 or 144 hours ay makita natin ang magiging bugso ng hangin dito sa most of northwestern Luzon. Kabilang na ang Ilocos Norte, yan, nagkakaroon sila ng at least pumapalo ng 61 to 74 kilometers per hour dyan sa loob ng 3 araw. Yan, habang ito yung si Saudel lumalapit dito sa may bandang Okinawa Islands na. Yan, nakapasok na siya ng PAR after ng Lunes. And then makikita niyo po nagbago yung hila sa ating habagat na nagpapaulan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Then hanggang sa unti-unti lalakas ang bugso ng hangin natin kasabay ang Metro Manila sa darating na yan ng mga ng August 24 onwards. Yan. So, yan po yung ano natin. So, kung ipipibus natin yung huling animation niya, yan, from 22, and then hanggang sa mabot ng Lunes, 24, August 24, then August 25. Pagdating ng August 25, pagka-exit o pagkapasok ni Saudel ng PAR, din lalabasin agad dito. Papalakasin na niya unti-unti yung hatak sa habagat mula sa South Luzon. Mararamdaman na din sa Metro Manila ang epekto ng habagat. Ayun, mapalo at least 60 to 74 kilometers per hour yung sustain ng wind gust, yung bugso na hangin. So average yan mga at least mga 44 to 48, minsan nagsi 60 kilometers per hour o 55 kilometers per hour kasama ang Metro Manila at buong South Luzon. Ito po yung pinaka mean sea level pressure. Yan. Makita natin bumababa na yung atmospheric pressure natin yan sa darating na Lunes o Martes. Yan po yung magiging itsura. Pero pagdating po sa accumulated rainfall, mapapansin natin ay matindi pa rin ang pag-ulan dito sa parte po ng extreme North Luzon. Maabot pa rin ng heavy rain dyan sa bandang Batanes o Batanes Group of Islands ang pag-ulan. So sa loob ng mga 140 or 24-hour period, papansin natin ang patuloy na nagkakaroon ng mga ilang moderate and some heavy rains sa ilang bahagi pa rin ng kanluran ng North Luzon, kabilang ng Ilocos Sur, Zambales at ang ilang parte pa rin ng bandang Bataan. Ayan, So yung accumulated rainfall yan. Then yun po ang inasa natin din pagpasok ng o paglapit ni Saudel, makakaramdam tayo ng matinding ulan dala ng habagat pagdating ng August 27 na yan. So, ito na yung mararamdaman natin sa South Luzon hanggang Metro Manila, ang pag-iral ng habagat. Ayan, So, dito ito yung NCR, National Capital Region.
So makakaranas tayo ng more than 50 millimeters at patitinding heavy rain daw sa may bandang Zambales na naman. So possible by Monday or Tuesday onwards, o siguranan ang siguro mga Wednesday o Thursday, yan, mararamdaman na natin yan sa bandang Metro Manila at western part ng Nodo Luzon. Ang mga moderate to heavy rain showers na pumapalo ng 50 to 100 millimeters na total rainfall daw. Ayon yan sa forecast ng WRF ng GFS. Yan lang ang meron tayo na mula sa pinaka-opisyales ni Pag-asa. Yan yung 24-hour na precipitation o accumulated rainfall hanggang August 27 po yan. Ganyan po yung mangyayari. Mapapansin natin ang kanluran ng Zambales at Pangasinan na mas makakaranas ng concentrated na ulan. Magkakaroon din sa Metro Manila, kailang mas matindi ang concentration sa bandang Zambales. Hanggang Wednesday and Thursday na yan next week. So paghandaan natin yan mga folks. Ito naman yung 6 hours watt ng accumulated rainfall hanggang sa darating na yan ng next week. Ito po yung accumulated. Yan. Hanggang sa pinaka maximum ng ulan na aabutin. Ito po ang start. Ang start natin August 22. Ngayong araw po yan. Ganyan pa po. So mapapansin natin mangilan-ngilan lang yung pag-ulan. And then pagdating ng bukas, ito na po yung hitsura niya. Ramdam na po yung accumulated ng rainfall dito pa rin sa bandang Ilocos Norte. Manaka-naka pa lang sa may bandang Mindanao at Eastern Visayas. And then pagdating ng 24, August 24, ay mararamdaman na sa ilang parte ng La Union, Zambales, yung mga pag-ulan. Mararamdaman na rin natin sa bandang Metro Manila ang ilan pang pag-ulan. At least light to moderate rain showers. Yan. So, medyo moderate lang sa may bandang Visayas according dito sa forecast extension. At pagdating ng August 25, ito na yung Lunes August 24, papasok ng PAR, magiging si Obet. Yan, si Obet. Then saglit lang lalabas din agad ang PAR, pero mapapalakas na nito yung ating habagat. Nagkakaroon na tayo ng pag-ulan sa may bandang Zambales. So sa mga taga Zambales at Central Luzon, mag-ready kayo next week dahil kayo na naman ang ma-absorb ng concentration na naman daw ng pag-ulan. Moderate to heavy rain showers po ang indication dyan. Then pagpalo ng August 25 ay makakaranas pa rin ng pag-ulan ang buong Zambales area hanggang Central Luzon. Damay din ang ilang parte ng Metro Manila. So mukhang uulanin na tayo dito pagdating ng mga August 25 or mga Tuesday. So Monday and Tuesday, yan na po yung pinaka-crucial day natin sa NCR at South Luzon ng mga pag-ulan, bunsod ng paghatak sa ating habagat. And then pagdating ng maghapon o within 6 hours, yan na po yung magiging concentration. Papalo na yan ng more than 100 millimeters ang magiging SWAT o accumulated yan kung tuloy-tuloy po ang pag-ulan o walang tigil yan sa loob ng 24 oras. Aabutin tayo ng 100 mm mahigit. Sa Metro Manila at least maglalaro mga 50 mm sa maghapon kung tuloy-tuloy ang magiging ulan po. Yan po yung magiging concentrated na forecast. Forecast pa lamang yan. So yan po yung hitsura, and then pagdating ng August 26, yan, magiging accumulated pa rin ng Metro Manila above 50 mm at least within. Pero mas matindi na ang bandang Zambales at bandang Ilocos Norte, Ilocos Sur dahil po sa lalong pinaigting po yung habagat. Pero grabe dito sa may bandang Taiwan. So posibleng lulubugin sa baha ang ilang parte ng China, Eastern China at Taiwan. Base na rin dito sa SWAT ng total rainfall. Sa Metro Manila at hanggang moderate and some heavy rain tayo na makakaranas sa araw na yan, mga Wednesday or Thursday na po yan, tuloy-tuloy po yan. So yan po yung magiging tuloy-tuloy po na pag-ulan natin, and then pag tuloy-tuloy hanggang August 27 ay magkakaroon ng mas matinding accumulated na ang Zambales, Bataan, kasama ang Metro Manila at most of South Luzon at Central Luzon, La Union, Ilocos region, mapa norte man yan o mapa Ilocos Sur. Papapansin natin yan na take note po dito hindi masyado apektado ang eastern sections ng bansa. Magkakaroon pa rin tayo ng ulan pero hindi singtindi dito sa bandang western sections ng bansa natin, kasama na ang Metro Manila, na mas makakaranas ng concentrated ng ulan dahil sa nahihila nga po yung ating habagat dahil po kay Soundel o ni Pre-Odel, just in case po, Obet, Pre-Obet, pagka nakasilip o nakalapit na siya ng par dito sa bandang Lunes o Martes po.
So yan po yung magiging 6 hours watt at concentration ng ulan po ha. At take note po sa magiging pag-ulan natin lalo na sa bandang Zambales at Ilocos Region, Central Luzon at damay ang Metro Manila niyan. Paghandaan po natin yan mga folks at dahil kahit mag-moderate rain showers naman pero kung maghapon naman yan, magdudulot pa rin ng mga posibleng mga pagbaha niyan. Lalo na sa may bandang Zambales at bandang Ilocos Sur o La Union area. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Nasa category 2 na ngayong 12:46 PM. So, gumamit tayo ng pinaka-most of real-time na data. Yan. So, nasa category 2 typhoon na po itong si Typhoon Saudel o Pre-Obet. Just in case sumilip ng PAR sa Lunes o Martes. Kanyang maximum sustained wind na nito ay 157 km per hour. Malapit sa gitna at bugsong pumapalo na ng 205 km per hour. Sa 10-minute average nito ay katumbas 139 km per hour. Under typhoon category pa rin siya at bugsong pumapalo ng 181 km per hour. Kumikilos ito ng mabilis sa hilagang Pakanluran sa bilis na 20 km an hour. Ito ngayon siya. So, kasalukuyan ngayong apektado ng matinding sama ng panahon ang Northern Mariana Islands at Guam. Ayan, ito ngayon yung pinakaswat niya. Itataas natin sa pinakahimawari rainbow color ng microwave imagery. Mapapansin natin na grabe po ang tindinan ng storm surge sa paligid na yan ng Northern Mariana Islands habang binabayo ni Typhoon Saudel. Ayan. So, mapapansin natin ang kanyang atmospheric pressure 973 hectopascals na po. So patuloy pa rin ang paglakas nito ha. Yan. Samantalang si 18W naman under tropical depression na daw po ito. So nasaan ba si 18W? Ito po 'yon. Ayan oh. Nasa bisinita ito ng Hanoi, Vietnam na kasalukuyan ding grabe ang pag-ulan at malamang binabaha na rin sila sa Vietnam kasabay ng ilang parte ng China diyan sa may bandang Guizhou at Xinjiang o malapit sa boundary po ng paligid nito ng bandang Hainan, China. Grabe rin po ang mga pag-ulan sa kanila dyan. Ayun, kung i-dark mode natin para makita yung pinaka-intensity ng ulan na dala sa paligid na yan ng Vietnam at China. Yan. Nakataas na rin ang tropical cyclone main signal sa kanila dahil dito kay 18W na may maximum sustained wind na 65 km per hour at bugsong maabot ng 84 km per hour. Under tropical storm category po ito. Pa-northwestward ang kilos ito na napakabagal sa 2 km an hour dahil nagkakaroon siya ng resistance dito sa kalupaan na ito. At nagkakaroon siya ng medyo resistance para kumilos pakanluran po. Yan. Pero kitang-kita naman po yung epekto at asahan natin grabe na rin ang mga pagbaha dyan sa ilang area na yan ng Vietnam area. Kaya hindi lamang sa Pilipinas tayo binabaha, pero yung effectivity kasi ng flood control, yun ang mas importante. Yan, ayan po. At dito naman kay dating si Bagyong Neneng, nag-reorganize ito kaya bumabalik na naman siya sa paglakas nito ha. At makikita natin monsoon depression siya under pero tropical depression yan sa atin at 56 km per hour at bugsong maabot ng 72 km per hour. So wala siyang availability of movement dahil under dissipating monsoon trap na naman po siya o paremnant, pero dahil pa rin mabilis pa rin yung kanyang low level convectivity niya at mababa, kaya nagkakaroon pa rin ng vorticity dito sa vicinity ng Taiwan o Eastern China. Nagdudulot ngayon ng mga halos heavy rain at violent rain showers sa ilang bahagi po ng Taiwan area at Eastern China. Yan, magdudulot din ng pagbahayan at yung ilang trough na nahahatak ni 94W na umaabot yan sa may bandang Batanes at Babuyan Islands na nagdudulot po ng mga heavy rain showers kabilang na ang Batanes group of island. Kaya mag-ingat pa rin po tayo dyan. So yan po yung pinaka-actual ng satellite imagery ngayon. Yan, ang distansya nitong si Saudel, kung kukunin natin sa Pilipinas, disable natin. Na-report ko na rin yan, pero ang reference point natin yan, bandang Isabela. Yan, or northeastern Luzon na lang, sa labas ng PAR. Layo nito ngayon ay nasa 2,561 km east ng northeastern Luzon po, sa labas ng PAR, itong si Saudel. Si 97W naman, since pahilaga o pa-northward ang kilos nan, hindi pa rin natin ni-roll out na posible pa rin niyang makatungtong ng PAR anytime. Depende yan sa hatak sa kanya ni Saudel.
So ang reference point natin, bandang Surigao del Norte, ang layo nito ay nasa layo 1,197 km east ng Surigao del Norte or bandang Dinagat Island o Siargao sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Yan po yung layo ni 97W. May maximum sustained wind nito na 37 km per hour at bugsong 48 km per hour. So almost pa tropical depression na siya halos. Dahil kung mapapansin naman natin, mataas na rin yung kanyang low level. Yan. Nagkakaroon na rin ng organized development kahit papano. Pero kasi humahalo ito sa paghila ni Saudel sa kanyang monsoon trough. Nagkakaroon tuloy ng gyre system o monsoon gyring dito sa ibaba habang hinahatak nitong si Saudel. Yung monsoon gyre na yan ay maaaring magpahila yan kay 97W patungo dito kay Saudel. So ang resulta tuloy, nagiging pa-northward ang kilos niya habang umaangat itong si Saudel dito sa may bandang dulong-dulong kanto ng ating Philippine Area of Responsibility. Patungo pa ganyan. And then ito naman, nangyayari, mapapaganyan ang kilos niya. Yan, ganyan. Kasi yung P6 ng hila ni Saudel kay 97W. So ang tendency niya, hihilahin sa papunta dito kay Saudel. Pero syempre, may buwelo pa yan. May buwelo pa kasi si 97W kaya mapapansin nyo yung galaw niya, pa-northward ang galaw. Mula sa ating tropical cyclone forecast combination, mapapansin natin halos iisa na po yung forecast track nila Japan Meteorological Agency at Joint Typhoon Weather Center maging sa AI ng DeepMind. Pare-pareho na po sila naging forecast track. Expected daw papasok ito ng Philippine Area of Responsibility kahit sandalian lang si Saudel na magiging Odel muna ng pansamantala. Obet ay nasa Lunes, mga Lunes ng gabi o bandang Martes po yan. So siguro estimated ahead of time, mga Lunes siguro ng gabi yan bago maghating gabi or Martes na yan next week ng madaling araw. Yan. Kasi dito umaga na yan gabi na siya dito. So baka mga madaling araw or umaga ay papasok na yan ng Philippine Area of Responsibility by Monday or Tuesday. Alin man yan, depende sa movement speed ni Saudel o ni Obet pag yan ay nakatungtong na sa ating Philippine Area of Responsibility. At hindi na tayo magmi-miss sa kalkulasyon na ano talaga o ano ang inaasahan natin eksaktong oras na papasok ng Philippine Area of Responsibility dahil meron na tayong ginagamit na Dvorak Technique Mode. Ito yung most comprehensive at mas accurate na magagamit natin para sa pagdating sa mga oras ng pagpasok nito sa Philippine Area of Responsibility. Very crucial kasi yung center eye wall ng bagyo. At dahil very crucial po, kailangan natin gumamit na ng Dvorak technique. Ito po yung pinaka-official yan ng CIMMS po at ng NOAA. Ang quadrant, mas malakas po sa upper right at lower right ng bagyo. So dito, moderate lang, kasalukuyan ang mararamdaman ng mga taga Northern Mariana Islands. At mas malakas na ito kapag ito ay medyo nakatawid na dito sa may bandang Northern Mariana Islands. Yung hampas ng mas malakas ng storm force, ramdam na po nila sa may bandang Northern Mariana Islands. Anong isla to? Storm force umaabot na ng 89 km per hour. Yan yung mga island na yan sa Northern Mariana Islands. Sakop na sila ng storm force. And the rest, mga 62 km per hour gale force winds ang kasalukuyan nilang nararamdaman yan. So, mas accurate natin nalalaman yung mga mas malakas talagang surge o storm surge sa kanila. And then, kapag itong si Saudel ay nandito na yan, mararamdaman na nila ang 89 km per hour storm surge dyan sa most of islands na ng Northern Mariana Islands. Kaya ingat po, kung may Pilipino po tayo nakatira dyan sa isla na yan o Northern Mariana Islands, ay ingat na lamang po mga folks. Matindi po ang impact niyan Nakataas po yung storm surge warning na nila dyan sa bandang Northern Mariana Islands. Dahil nararanasan na nila po ang pinaka-storm force na 89 kilometers per hour po ang katumbas niyan. Yan po. Yan. Eksakto po yan. Hindi po yan forecast Yung quadrant na yan. Yung forecast po kasi is makikita po dito kapag ginamit natin yung forecast track ng Joint Typhoon Weather Center. Ito po yung magiging forecast ni Saudel. Yan. Hintayin natin mag-load si Joint Typhoon Weather Center. Yan. So, mapapansin nyo po ito yung forecast track ni Saudel.
Kasalukuyan ito po yung storm surge siya, ang forecast ni Joint Typhoon Weather Center. Kung titingnan niyo sa pinaka Dvorak, yung 62 km storm surge ay tugmang-tugma po doon sa forecast track ng Joint Typhoon Weather Center. Ibig sabihin po sa official po ng CMMS ay yung kanyang 89 km per hour storm force ay apektado na ngayon. Since ito yung current position ng bagyo, at makikita natin sa Joint Typhoon Weather Center, nandito na, at makikita nyo yung difference nung lapit nito sa isla. Ito, nandito na sa isla. Kasi real time po yung galaw nito. Ito yung pinaka real time, kaya natutuwa tayo. Yan, dahil every 10 o 15 minutes, minsan 20 minutes, minsan 5 minutes pa nga, minsan 10 minutes lang, gumagalaw na yung bagyo. Yan. Ito na siya ngayon, at ito naman yung forecast ng Joint Typhoon Weather Center. Yan. Kasi 8 o'clock po yan, since 8 a.m. po yung forecast niyan, di ba? Ngayon, mga 8 a.m. Yan, yun yung forecast niya, nandyan pa lamang siya. Pero ngayon, in real time, as of ang oras natin sa Pilipinas ay alas 2. Yan. Ang mga alas 2 yung data. Pero sa ating real time dito kay 17W ay 12:46 PM na. Dito ay 12 o'clock. Yan, dito 12 o'clock pa lang siya. So, ito yung pinaka real time at ito yung mas active na galaw niya. So, nandyan na siya sa isla na yan. Kaya yung storm force na 89 km per hour, bumabayo ngayon dito sa isla sa itaas. Pansin nyo, pinaka upper right tsaka lower right ay gabi ngayon ang impact dyan. Yan. So, ang pinaka mas mahina lang, around 62 km per hour gale force dito sa may bandang southwest quadrant. Ayan. Yan. Yung lower left quadrant ang pinakamahina, around 62 km per hour yung gale force po yan. Ganon din ang pinapakita dito sa forecast track ng Joint Typhoon Weather Center. So paring-pareho talaga mga folks. See? So grabe yung accuracy. So yung Dvorak, ito po yung pinaka-comprehensive na sentro na ng bagyo. Kapag yan ay papasok ng PAR, kahit hindi ma-determine sa satellite imagery, madali na nating ma-determine yan gamit ang Dvorak technique. Yan, ito po yung pinaka-center. Again, yan po yung yung kulay red na box na yan, yan yung union ng satellite ng Final Advanced Dvorak Technique Position. At ito yung kulay blue naman, ayun yung initial guess position ng sentro ng bagyo. At kapag nagdikit na silang dalawa, ganyan na ang forma, ibig sabihin 199.9% yan na po yung sinasabing ang lumalabas na pinakagitnang-gitna talaga ng bagyo. Pero kung titingnan natin dito, halos hindi ma-determine sa satellite imagery, di ba? So, ganyan po. At kapag yan ay lumapit sa PAR, mas accurate na natin malalaman yung estimated na eksaktong oras kapag ito ay nakatawid na o nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility. Kahit hindi natin makita ang mata ng bagyo. Yan. Malinaw po yan mga puksa, at ito po yung circulation niya gamit ang Dvorak. At the same time, pwede rin natin makita dito yung pinaka-actual Dvorak gamit ang BD mode. Ang BD mode ay ito po yung Dvorak mode ng satellite imagery. Yan, mahirap ma-determine yung pinakagitna, di ba? See? Although dito kita na yung eye wall niya, pero kung titingnan natin dito sa pinaka-Dvorak technique, ang pinakagitnang-gitna niya ay medyo nasa itaas ng konti. Kaya akalain natin yung pinakamata niya nandito. Yung pala nandito. See? At pinapakita na animation, and then meron siyang 10-minute pause, 10-second pause para makita natin maigi yung kasalukuyan na sirkulasyon ng bagyo at yung center ng bagyo. Yan. Yan. So, yung mapapansin nyo po, yung pinaka-upper right at lower right ng bagyo ay tugma doon sa actual satellite imagery na kung saan mas malakas po yung kanyang storm force na 89 km per hour storm force. Yan o. And then, bandang lower left ang pinakamahina. See? Eksakto talaga folks, kaya napakaganda ang ginagamit ang Dvorak kapag talagang gusto natin makasiguro na kung ano talaga ang posisyon ng bagyo at saan talaga ang lokasyon ng pinakasentro ng bagyo kapag ganito ang sitwasyon na hindi basta-basta madedetermine. Yan. So, at nakikita natin yung pinaka real time na galaw niya, kaya mapapansin nyo ang daming dots dito. Yan, kasi halos very real time po ang galaw niya. So, natutuwa tayo, very real time po yung galaw niya. Yan.
Yan, halos very real time. Ang increment niyan o distansya niya, madalas 15 minutes, 10 minutes, minsan-minsan lang ito nagto 20 minutes at 30 minutes. Paiba-iba, pero kadalasan 15 minutes kasi siya bago siya mag-update na gumagalaw siya. So, ang nangyari, tinututok talaga ng satellite yung galaw ng bagyo, and then ini-snapshot na talaga. Sinisiguro ng satellite na kinakapture niya yung gitna ng bagyo on the snapshot. Siyempre, may konting error yan dahil siyempre, gaano kalayo yung satellite sa outer space. At pinipinpoint niya yung exact ng bagyo, saka na niya yan kukunin. And then, magre-register yan dito at lalabas sa ating Dvorak time. Yan, no? Yung trail track niya. Yan. So, ganun po. At yun po yung tinatawag nila, yung pinaka-ace. Tawag nila doon ace eh. Yan. So, yun lumalabas sa pinaka-ace nitong si 17W o si Saudel. Yan, si Saudel. So, ayan. At inasa natin yan hanggang bukas ng linggo. Nandito na yan sa bandang boundary ng PAR, malapit. And expected daw natin mga bandang Lunes nga daw po talaga ay maaari itong pumasok na ng Philippine Area of Responsibility either Lunes ng gabi or Martes. Since mabilis ang kanyang pagkilos na around 20 km per hour to 22 km per hour, yung movements niya dito nga 21 to 22 km per hour ayon sa Dvorak. Kaya baka mas umikli yung oras, baka bukas pa lamang siguro ito ng gabi nandito na yan sa pinaka boundary na ng PAR kasi mabilis ang pagkilos niya. Pero again, posibleng biglang humina yan habang humihilag ang kanluran nito dahil papunta na ito sa pinaka-subtropical zone. Sa ngayon, hindi pa siya masyado subtropical zone, kaya medyo mabilis pa yung kanyang pagkilos. Pero pag nandito na yan, medyo babagal-bagal na ang kilos niyan, kagaya na lamang nito ni 94W. Yan. Since monsoon depression na lamang siya kasi. So, ang aktibo na binabantay natin si Saudel at si 18W, although si 18W hindi naman niya nakikitaan na banta sa Pilipinas. Ang nagiging banta lang sa may bandang Hanoi, Vietnam at ilang parte ng southern part ng China pagitan ng Guangzhou o Xinjiang. Kaya expected ang pagbaha din dyan mga folks. So, yan po yung pinaka-Dvorak para sa gustong maging most of accurate na pag pumapasok sa parang isang bagyo. Para at least hindi na tayo magkakamali kahit papano yung accuracy ng oras ng pagpasok. Kasi pag nagbabase lang tayo sa pinaka-satellite, minsan hindi natin ma-pinpoint yung pinakagitna ng bagyo eh. Lalo na kapag ka-disorganized yung up or low, hindi natin nakikita yung pinakamata. So para ma-determine natin yan, gumagamit na tayo ng Dvorak technique na talaga. Yan. Ito sa Dvorak, halos 99% accurate natin nakukuha yung pinakagitna ng bagyo. Yan. So ito ngayon yung magiging forecast track mula kay Joint Typhoon Weather Center. According dito ay inaasahang papasok ito ng Philippine Area of Responsibility by Monday ng gabi. Mga Monday daw ng gabi o hapon papasok ito ng Philippine Area of Responsibility. So matatawag natin sa local name muna na pansamantala na Obet. And then after nyan lalabas agad dito ng PAR. Mga madaling araw kagad kinabukasan ng 25. So, ganun na mangyayari sa kanya. And then, lalapit ito sa bandang Okinawa Islands agad by August 26. So, mga Wednesday, Thursday. Mga Thursday siguro. O Wednesday. Yan, mga Wednesday or Thursday. Estimated ahead of time na yan. Nasa Okinawa Islands na siya. Yan, hanggang lalapit ito sa bandang eastern waters ng China o northeastern waters ng Taiwan. Yan, sa darating na August 27. So, darating daw na Thursday ng umaga, oras sa atin sa Pilipinas. So, mga Wednesday o Thursday, nandiyan na yan. Bilang Saudel uli. Kumbaga, parang ilang oras lang siya mananatili sa loob ng PAR sa darating nga po na Lunes. Then, lalabas agad siya kinagabihan din siguro or madaling araw na ng 25 o ng Miyerkules. Ito naman yung forecast track mula kay Japan Meteorological Agency. Eksakto po yan at makikita natin, inaasahan din ito na papasok ng Philippine Area of Responsibility sa Lunes ng hapon o gabi din. Halos kapareho sila ng Joint Typhoon Weather Center. Ayan o, kitang-kita naman po yan. Under typhoon category na may maximum sustained wind ito na at least 180 km per hour malapit sa gitna.
And then, expected lalabas din agad ito ng PAR mga madaling araw ng Miyerkules. Madaling araw ng Miyerkules o Martes o Miyerkules, yan. Pero pag Lunes ito nakapasok ng PAR ng gabi, then pagdating ng 25 ng Martes ng madaling araw, yan, lalabas na rin agad dito ng Philippine Area of Responsibility. Yan. So magiging panandalian lang yung pagpasok ni Odell, just in case po. Ni Obet, Odell ako ng Odell. Kaya nagkakamali tayo, lagi ako Odell ng Odell. Obet po, Obet. So, yun po ha. So, saglit lang na mananatili sa loob ng PAR itong si Obet hanggang sa ito'y makakalabas kaagad kinabukasan ng Philippine Area of Responsibility. Babalik din agad sa international name na Saudel. Yung Saudel kasi tsaka Odell na hahalo ko tuloy. So, imbis na Obet. So, pasensya na po mga folks dahil yung report natin kahapon nababanggit ko tuloy. Odell, dapat Obet. So, pasensya na po. Pagpasensya na po, nagkakamali minsan tayo ng diska, ng bigkas ng word, natitwisting yung ating salita minsan. So, yun po ang mangyayari sa kanya. Ito yung track ng Japan Meteorological Agency. Sa ngayon, itong C97W ay wala pa siyang initial track, pero yung mga ibang empirical forecast track ay inaasang kikilos yan pahilaga pa ganyan. Sasabayan sa direksyon ni Obet o ni Pre-Obet. So, ganun po. Pero patuloy pa na natin binabantayan itong C97W dahil masyadong alanganin yung lokasyon niya. Kaya posible pa rin na hindi pa rin natin i-rule out na maaari pa rin makasilip yan o posibleng pumasok yan ng Philippine Area of Responsibility. Depende yan sa pinaka-vertical wind shear sa kanya ng hangin dito sa silangan na kung saan hinihila naman nito unti-unti ni Saudel ang trough ni 97W. Yan. So depende yan sa paghila nito. Yung velocity niya, yung pinaka-physical na magiging movement niya kapag bigla na siyang hinihila o nagkakaroon na ng mas malakas na puwersa si Saudel na hilahin itong si 97W. So ang tendency niyan, mangyayari, hindi naman agad-agad gaganyan kagad ang kilos ni 97W, hindi. Minsan bobuelo muna yan, gaganyan-ganyan muna yan dito sa gilid, ganyan. And then bigla itong kakabig pa, hilaga pa ganyan. Habang ito namang si Saudel gumagalaw papunta rito, paganyan, time to time. Yan. May buwelo pa ang paghila sa kanya. Siyempre, mabigat-bigat pa rin yan kahit papano si 97W. Lalo na't marami siyang tubig ulan na na-accumulate dito sa silangan ng Mindanao na nagdadala po ng maulang panahon. Yan. So, malinaw yan mga folks ha. At wala naman sa DeepMind AI ay ganun din ang makikita natin sa kanya. Yan. So, pare-pareho sila na talagang may pagkakataon talaga na makasilip pa talaga ng pansamantala itong si Obet sa loob ng Philippine Area of Responsibility ay bandang Lunes po yan. Yan. So, yan din po yung magiging galaw niya. So, halos by finality, halos hindi na talaga nagbabago yung uncertainties ng galaw daw ni Pre-Obet dahil sa halos pare-pareho na sila ng movement speed ng tatlong weather agencies. Kung titingnan naman natin yung pinaka-forecast and symbol ng bagyong ito, dito mapapansin natin medyo may malawak pa ang kanyang cone of uncertainty. Ibig sabihin hindi pa 100% na dire-diretso o dito lang talaga papasok yan. So as time goes by, maaari pang biglang magbago yan or posible pang maglihis yan ng konti o lumihis na pumasok yan ng PAR ha. So hindi pa talaga totally. Hanggat malawak pa po yung cone of uncertainty ng mga multi-track and symbol, ibig sabihin ay hindi pa totally 100% na talagang yan na o hindi na siya magbabago ng trajectory. Ganon din naman ang nakikitaan natin dito kay 97W. Dito at least tropical depression lang ang kasalukuyan na aabutin niya. Pero kay 17W o kay Saudel ay hanggang category 3 typhoon ang aabutin niya sa loob ng 3 araw. Ayun. So, yung pagiging super typhoon, hindi pa rin natin inaasahan na aabot siya sa pagiging super typhoon, itong si Saudel ha. Pero maghanda-handa pa rin po tayo dahil yan ay palalakasin pa rin yung ating habagat. Gaya ng diniscuss natin kanina, palalakasin yan ng hustong ating habagat pa rin na magdadala ng mga maulang panahon sa iba't ibang bahagi ng katimugan ng bansa. Lalo na sa bandang kanluran po na mas mararamdaman yung impact
ng enhanced habagat. Just in case po. Magdedepende yan sa lakas ng bagyong ito kung mapapalakas na ng husto yung paghila sa ating habagat. Pero sure ball tayo na palalakasin niya ng ating habagat dahil yung position niya ay may sapat na puwersa siya na hilahin ang lahat ng southwest monsoon sa timog kanluran ng bansa. Yan. Ito namang si 95W, may mga forecast track na maaari pa itong bumalik dito o pumasok ng Philippine Area of Responsibility according dito. Well, tingnan po natin ha. Very napaka-erratic pa ng kanyang position sa ngayon. Tututukan natin yan maigi kung magbabago pa po yung kanyang galaw. So far ay tropical depression na rin din ito. Nagkakaroon pa ng enhanced development kahit na ito ay nagkakaroon ng resistance dito. Pero mapapansin natin sa pinaka-Dvorak technique ay may quadrant siya na malakas-lakas yung upper left and right quadrant at lower left quadrant niya. So malaki pa rin ang puwersa niya at least 62 km per hour gale force winds niyan dyan sa paligid niya ng Hanoi, Vietnam. Kaya asahan ang mga pagbaha sa area na yan. Kung may mga Pilipino tayo nakakatira sa Hanoi, expected po ang heavy rains at posibleng mga pagbaha. At mula naman sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, kung titingnan po natin mga folks, ay yung kanina ay nakikita natin yung forecast para kay Southdale ay malakas na po yung kanyang cyclonic o very cyclonic strong na po ang kanyang sirkulasyon. Hindi pa natin masyado ramdam itong si 97W dito na halos hindi pa siya nakikitaan ng paglakas. Pero hindi natin inaalis yung pagtutok dyan dahil nasa high chance po ito na maging isang active na low pressure area anytime. At mula sa pinaka-global spectral model, malinaw lang dito na papasok talaga ito ng Philippine Area of Responsibility. So stop natin and then i-previous po natin So kailan siya talaga aasahang papasok ng PAR? By Monday ng bandang hapon. Yan. According dito bandang hapon daw ito. So baka hapon o gabi talaga ng Lunes ay papasok daw ito ng Philippine Area of Responsibility. Ayon dito. And then lalabas din agad ito ng PAR according dito. Pero dito halos hindi siya lumabas ng PAR Iba yung forecast track ng Japan Meteorological Agency. So pagkapasok niya dito ng PAR according dito sa Global Spectral Model, mananatili itong sa loob ng Philippine Area of Responsibility habang kumikilos ito pakanluran sa Eastern Taiwan daw hanggang August 27. Kapag kaganyan, ibig sabihin po mas dumausdos siya ng konti, lalabas, mas lalo nitong palalakasin yung ating habagat. At makikita natin yung epekto ng habagat sa timog kanluran ng bansa kasama ang Metro Manila sa darating na Lunes hanggang Martes at Miyerkules onwards. Yan. Kapag nangyari po ito mga folks pagkapasok nito ng Philippine Area of Responsibility sa Lunes ng bandang hapon o gabi, ay mananatili daw ito sa loob ng PAR habang kimikilos daw ito pakanluran. Ayan Yan, papunta ng Eastern Taiwan. So dito, mukhang magkakaroon ng pagbabago sa kanyang forecast track dahil dun sa ating NSEM at saka sa ating tropical cyclone sector kanina ay sa ngayon hindi ito nakikitaan na ito ay mananatili daw sa loob ng PAR. Pero dito sa Global Spectral Model ay mananatili ito sa loob ng PAR hanggang sa darating na weekend. Kaya mukhang tututukan natin itong maigi mga folks. Yan. So nagkaroon siya ng pagbabago dito dun sa forecast niya. So nagkaroon tuloy ng medyo erratic. Ayun pagpasok niya ng Lunes ng gabi o hapon ay mananatili itong bilang obet hanggang sa darating na weekend. So yon, medyo surprising to mga folks. Yan. Bago mag-weekend, mga test day, yan. Yan, Thursday na yan mga bandang Thursday na po yan ng hapon o gabi. Yan po yung kilos niya. At makikita natin kapag kaganyan nangyari yan ay malinaw naman yung pag-enhance ng ating habagat na magdadala ng pag-ulan sa darating na araw na yan. So ang range time natin na talagang maapektuhan na tayo sa Pilipinas, mga starting mga Monday na yan onwards. So Monday hanggang Thursday. Diyan, dati mararamdaman talaga yung epekto ng habagat. So, malinaw yan mga folks. At mula sa mean sea level pressure, dito, posible pa itong mag-category 3 typhoon nga. So, hindi natin niro-rolled out yung pagiging super typhoon niya mga folks Ayan so hindi siya umexit ng PAR. Pero kanina, pinakita ko sa inyo,
ang forecast ni Japan Meteorological Agency, lalabas din daw ito ng PAR. So ibig sabihin, mukhang dadaos-dos pa siya sa mga susunod na araw. So yun po ang mangyayari sa kanya. At mula sa mga computer models, dito ko papansin natin kay GFS, dito lumabas ito ng PAR and then bumalik uli dito sa may bandang loob ng PAR, sa may bandang Eastern Taiwan. So nangyari dito, kung susundin natin yung galaw niya, pumasok ng PAR, lumabas ng PAR, pagdating na Okinawa Islands, dumaos-dos uli siya, papasok ng PAR, papunta dito sa Eastern Taiwan. So ganito naman ang lumalabas na nagiging galaw niya ayon kay GFS. Ayun o, pansin nyo mga folks, papasok siya ng PAR, lalabas ng PAR, pagdating na Okinawa Islands, bigla itong dadaos-dos papunta dito sa Eastern Taiwan. So mukhang 2 beses naman siya papasok ng PAR according kay GFS. Kay SMWF naman, kung titingnan natin dito, papasok daw ito ng PAR, pero halos mananatili din ito sa PAR, sa loob ng PAR. Pero very alanganin yung kanyang galaw dito ayon kay ECMWF. So posible pa talaga na mag-maintain ito sa loob ng PAR pagkapasok niya ng Lunes sa loob ng PAR. Kaya babantayan natin ito mga folks ha, dahil again, hindi man ito direktang tatama sa anumang malaking kalupaan ng Pilipinas, pero yung paglakas kasi ng habagat na mahahatak niya, lalong lalakas the more na mas dumadaos-dos po yung galaw ni Saudel o ni Obet. Lalo na kung mananatili ito sa loob ng PAR starting by Monday po ng gabi. Kapag tuloy-tuloy yan hanggang sa lumapit ito ng Eastern Taiwan, mas lalo niyang palalakasin yung hila ng ating habagat dito sa Luzon at Southern Luzon. Maapektuhan maging ang Metro Manila. So be ready po sa ano man mangyayari ha, next week. Starting Monday po yan ha, ng gabi. Mararamdaman natin yan sa bandang Luzon na po at unti-unting pagsamahan na naman ng ating panahon. Yan. Yun na lamang yung ma-assure natin. Paghandaan natin kasi ito yung forecast ni ECMWF. Sa AI Ensemble, dito ay papasok din ng PAR and then dadaos-dos din daw ito. Ayan o. So mukhang magkakatugma o mangyayari itong forecast na ito ng Global Spectral Model natin, mga folks. Yan. So either man o either way na umexit agad ito ng PAR or mananatili sa loob ng PAR sa darating na Lunes onwards, paghandaan po natin dahil yung ang pag-enhance ng habagat yan, mas lalo niyang paigtingin yan kapag nagkataon po mga folks ha. Yan, ang AI Ensemble na rin ang nagpapakita na mukhang mamamalagi ito sa loob ng PAR or babalik sa loob ng PAR. So, yun ang medyo bad news kung sakali. Habang meron namang susunod na bagyo na papasok mula sa Eastern Pacific, pero ito pahilagang kanluran naman ang kilos niya. So sa ngayon hindi pa ito nagiging banta sa bansa. So mukhang magkakaroon tayo ng 98W ha. Kaya abang-abang po. Tingnan natin kung tumataas na po yung convergence niya na sa may bandang Mid-Pacific or bandang Marshall Islands. Nako, mukhang meron nga folks. So mukhang magkakaroon pa ata tayo ng 98W. Ayan o. Ito yung sila 97W, ito si 97W, ito po yung si Saudel, at mukhang meron na namang convergence na namumuo dito, so mukhang meron nga. Kaya lang, base dito sa ensemble ng AI, pa northwestward po ang kilos niya, mukhang hindi naman siya kakanluran. Sa ngayon ha, base doon sa pinakahuling forecast track. Pero mukhang positive na dahil tumataas na po yung pinaka-convergence niya at yung kontrahangin, divergence. Ayan, mataas na din talaga. So, maabot na ng 33 to 44 kilometers per hour. So, positive. Mukhang magkakaroon tayo ng panibago na tatawaging 98W sa loob ng 48-hour period mga folks ha. So, ipopost natin yan sa ating Facebook page. Sa ulat Tindol, well, so far, wala naman tayong malakas-lakas sa pagginig na nadedetect pero medyo nagkakaroon tayo ng seismic noise. Well, dahil mahangin tayo ngayon, so nagbabago yung atmospheric pressure pero so far wala namang malakas na lindol na nadedetect ang ating seismometer sa Caloocan pero may mga listing of magnitude 4 na namataan o na-record mula kay PBOX. So mula kaninang madaling araw ay kaninang tanghali lang, ngayong tanghali lang na 12:44 PM nagkaroon tayo ng isang magnitude 4.6 na mababaw lang ng 10 km ang epicentral depth
sa Jabonga, Agusan del Sur. So mukhang Agusan del Norte pala, sorry. Mukhang sunod-sunod po yung mga cluster ng pagyanig sa may bandang Agusan del Norte ha. So watch out po lalo na sa Butuan na malapit dyan ang epicenter ng lindol. Although wala namang banta ng tsunami dahil makapal yung tectonic dyan, ay magbubunsod naman to ng at least intensity 2 to intensity 3 sa paligid po ng Jabonga, Surigao del Norte. Yan. Sako pa rin ito ng bandang Agusan del Norte ha. Sako pa rin siya ng Agusan del Norte. Yan. Bukod sa Surigao del Norte. So halos boundary ito ng Surigao del Norte pero sako pa rin siya dyan sa bahagi po ng Agusan del Norte. According na rin dito sa record mula kay PBox data feed. So yun lamang yung naitala na paglindol and so far patuloy pa rin yung mga clustered earthquake dito sa paligid pa rin ng Davao Occidental or General Santos. So total earthquake dyan sa paligid ay 14. So tuloy-tuloy pa rin na nadagdagan ang paglindol dyan. Despite na puro mahihina ito, ay wag pa rin nating baliwalain mga folks dahil wala pa rin tigil ang mga pagyayanig. So far, marami-rami na rin ang nai-record sa ating monitoring. So ang total na lindol ngayong araw ay nasa total of 47 earthquakes. Pero so far, isa pa lamang yung magnitude 4 na naitala. So, diretso tayo sa ating historical earthquake data for the month of August kung ilan na po. Since 1,100 na po kahapon yung huli nating bilang ng total earthquakes ngayong buwan ng Agosto. So, tingnan natin kung ilan na po inadagdagan ngayong araw at ilan na po yung total earthquakes natin gamit ang ating historical earthquake data. Yan, so for the month of August, ang total earthquakes na ngayon natin ay 1,175. 1,119 dito is magnitude 2.0 pataas, 47 sa magnitude 4 pataas, 8 magnitude 5 at isang magnitude 6.0. So mukhang kukunti lang yung nadagdagan pero mas marami pa rin sa may bandang Sarangani area pa rin na may pinakamarami pa rin at least nasa 524, 584 total clustered earthquake sa paligid na ito ng Sarangani. Yan. So marami naman na at maaaring umabot pa ito sa mahigit 300 earthquakes bago matapos ang month of August. At least meron pa tayong mahigit isang linggo. So maaari pang umabot yan sa 1,500 possible. Kaya alisto pa rin po tayo lalo na sa bandang ng General Santos o Sarangani. At dito sa may bandang Jabonga ha, Agusan del Norte ha, watch out po. Dahil ngayong month nasa total of 17 earthquakes na po kayo dyan sa paligid. Or mahigit sa 20 earthquake po sa paligid ng Agusan del Norte. Yan. Sa paligid po yan ng Agusan ay bantayin po natin dahil mukhang dumadami yung clustered earthquake ninyo dyan. So maging alisto po tayo anytime ha. At maaaring magkaroon ng chain reaction yan sa paligid po ng Surigao del Norte or bandang Cebu area na kung saan ay hindi natin malilimutan. Nagkaroon tayo ng napakalakas na lindol ng nakaraang taon dyan o yan, dyan sa bandang Bogo, Cebu. Yan. So ingat na lamang po mga folks at karamihan dyan po yung mga pagyayinig. Sa Luzon naman, typically bandang pagitan pa rin ng Batangas, although at least very warning pa rin sa atin na bantayan natin dahil yung tectonic plate natin sa kaluran ng Northern Luzon medyo masyado ng peak o nagma-maximize na po yung pressure sa kanya. So anytime na lamang posibleng may magkaroon ng malakas na rupture dyan ha. Kaya alisto tayo mga folks. At narito naman natin 3-day weather forecast para sa araw ng Sabado, August 22, 2026.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, August 22, 2026. Huwag pong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye na gusto nating malaman na hindi natin naisama sa ating report ngayong hapon na. At asahan lang natin na anytime magkakaroon pa rin tayo ng mga kalat-kalat pag-ulan, lalo na sa bandang hapon po, gabi o madaling araw. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.